good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so let us just honor our subscribers. They are now 6,140 subscribers, and these subscribers are located around the world and each continent each continent that we have a subscriber or subscribers out there in that particular area. Thank you so much and God bless you all. So my friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to continue all this all these things that we are doing, no, in order for us to provide not only entertainment but information to the viewership of hashtag Walk with Land channel. Thank you very much and God bless you all. All right, so ano po tayo? Ang pag-usapan po natin ay with regards to yung bagong programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So ano yung muna natin? Yung Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha po ng 31 million na votes. Okay? Si Sara Duterte nakakuha ng 32 million plus votes. So may difference silang more than a million or a million. Sabihin mo ng a million of difference in votes. Okay? Ngayon, nung last year po, nung after na sona ng Pangulo, no? Ang sinabi niya ay bagong Pilipinas, no? Parang ano, no? Okay, parang basta bagong Pilipinas, kumbaga, no? Yan. All right? So bagong Pilipinas. Okay? So ito po, bagong logo, bagong ano. Ang ano po kasi ang konsepto po ng bagong Pilipinas ay the government is encouraging us to think big, no? Yan. So think big and dream big. Hindi lang po tayo mga small timers, but dream and think big. Okay? Ganun po 'yon. Ganun din po sa gobyerno. So lahat po ng proyekto ng gobyerno ay malalaki, no? Kahit nga daw kahit gaano siya ka-idealistic, basta pang ano siya futuristic kumbaga, no? Yan. Ganun po ang sistema. Ayan, yan po ang bagong Pilipinas. Okay. Ngayon, ang tanong natin sa inyo bayan ay ramdam mo ba ang bagong Pilipinas? Okay. So ang bagong Pilipinas ay dapat yung in terms of quality of life, no, quality of services ay nandun, no? So for example, paglabas mo ng bahay, no? Uy, sobrang sementado, no? Sementado yung mga kalsada pero at the same time, hindi po yan agad nasisira, no? Hindi po maapaha, no? Pag gano'n, no? Futuristic kumbaga, no? Tapos pag naglalakad ka, may mga shades na diyan so that you are being encouraged to walk, okay? To walk from your place to your workplace. Parang ganon, kumbaga, no? Parang ginawa sa Pasig dati, no? Yung sa Pasig dati, ang konsepto doon ay it's a walking city. Kaya nga po may mga pathway, walkway, okay? Ganon, no? Ang konsepto doon ay from City Hall to Ortigas ay nakakapaglakad ang mga tao. Ayan, ganun po, no? Tapos, maraming mga puno. May mga green shuttle, kumbaga, tinatawag nila dati. Alright? Yung City Hall, napaka ano yan, green, may green certificate yan. Okay? O, nagtayo ng mga eskwelahan, nagtayo ng mga ospital, di ba? May mga ospital. Pinatayo lahat yan ng dating administrasyon. Pero ngayon, nawala na po yan. No? Unti-unting nawawala o kumbaga, no? So, inaangkin, no? Inaangkin na ng mga present na nag-administrador sa Pasig City. Ganun po, no? Yung in-example ko lang po ito, no? Ang bagong Pilipinas. Okay? No, pagsakay mo naman ng public transport system, no? Kasi hindi mo naman parang ano naman kung parang kunare nakatira ka sa Bulacan, no? Imposible namang maglakad ka no mula Bulacan hanggang Makati City, no? So, parang imposible din naman 'yon, 'di ba? So may mga modern transport system, kumbaga. Wala tayong mga jeep na mga bulok-bulukin diyan, yung mga jeep na mausok, wala nang ganon. No, sa pagsakay mo komportable ka na, no? Pero at the same time, competitive naman yung pamasahe. Hindi naman ganun kamahal, something like that. Competitive siya, kumbaga. All right? Tapos hindi ka na pinapawisan kung naka-long sleeve ka, etc. No? Yun, something like that. Kung public transport system din naman, meron kang uh, um, meron kang real system diyan, okay? So bago, lahat bago. Okay? Oh,
Meron tayong LRT dyan, pina-improve naman yan, no? MRT, LRT, something like that. So in every aspect, nandun, no? Bagong Pilipinas, kumbaga. Ngayon, aside from that, yung mga serbisyo publiko, yung health, no? Yung PhilHealth, nagtaas, no? From 4% to 5%. Ano po yan? Universal Healthcare Program, no? Batas po yan. No, in every year or 2 years yata yon, nag-i-increase ang contribution ng mga tao, no? So from 4% to 5%. Ngayon 5%, no? So naramdaman niya ng mga guro, naramdaman niya ng mga empleyado, no? Yan. Okay? Pero okay naman na nagtataas, pero ano nga bang kapalit nito? Okay? Yung serbisyo ba? O okay, no? May malapit bang ospital doon na pwedeng, no, public health system, no? Mga specialized hospitals, no, sa puso, sa baga, sa lahat, no? Lahat, no? Lahat ng ospital ay pwede, something like that, no? Abot kaya ba ng mamamayan, no? Bagong Pilipinas, wala na ba tayong mga squatters area diyan sa Pasig River, kumbaga, no? Inaano natin, no? Nagpapagwapo tayo, no, mga politiko diyan sa iba't ibang ano, sa gilid ng Pasig River na 'yan. Nagpapapogi tayo, nagpapahinto tayo ng mga ano, with media ano coverage. Nakakapagtaka, no? Nakakapagtaka, bakit po ganoon, no? Okay, with media coverage, nagpapahinto tayo kasi hindi nagbabayad ng amilyar. Kailangan ba yun? No? Hindi mo ba pwedeng kausapin yung tao, sabihin mo, hindi po tayo nakapagbayad ng amilyar. No? Pwede po muna natin ihinto ito, no? Hindi mo na kailangan ipahiya yung tao na yun. Okay? Yun, parang namahiya tayo doon sa isang barangay kapitan, doon sa vice mayor, doon sa estudyante, mga ganong bagay. Hindi na kailangan yun. With the expense of a certain person para lalo ka sumikat. Ang bango-bango mo na, di ba? Para gano'n. Hindi po tama 'yon. Okay? Yun po ang bagong Pilipinas na sinasabi. Okay? Yun, no? Tapos ngayon, uh, marami pong infrastructures ang bagong Pilipinas, no? Yun ba, nararamdaman mo ba yun? Meron ba nun? May nakikita ba tayo nun? Okay? May nauumpisan bang mga proyekto, no? Hindi lang po tayo nagta-travel outside of the country and then sasabihin natin, meron po tayong pledges na ginagawa. Pero isa naman po tayong nakikita. Okay? Pero ito, inapoint po si Secretary Recto at saka si Secretary ko, yung secretary ko para po ma-ensure na talaga yung investment na pinapangako ng ibang bansa ay talagang natutupad naman. So, okay naman din yun, diba? So, nakikita mo ba yun? Nararamdaman mo ba yun? Okay? So, something like that. Ngayon, okay, ang bagong Pilipinas, kunwari, nagpatayo tayo ng covered court, no? Sa isang eskwelahan o sa isang lugar, no? Okay? Yung, kunwari, nag-assess tayo ng 6 million pesos, no? So, 6 million pesos, yun na yun. Yung proyekto na yun, nandun na yun. Okay? Yun na yun. Hindi na mapupunta pa yan sa ibang mga pulsa, something like that. Imagine niyo kung 6 million pesos na covered court, for example. Napakatibay na niyan, napakaganda niyan, baka may banyo pa yan, baka may mga shower room pa yan, etc. May walkway pa yan, may gym pa yan, etc. No? Yun ang 6 million pesos. Nakikita mo ba yun? Okay? Baka yung 6 million pesos na yan ay talagang ano lang yan, no? Haligi lang yan, tapos may pangalan pa dyan, no? Okay, Deputy Speaker, something like that. Hindi na natin ibabanggitin ng pangalan, pero dyan sa Central Luzon yan. Okay? O mga taga Central Luzon, okay, ano kayo, mabuhay kayo, no? Sana nakikita nyo pa yan, no? O, ganun po ba? Bagong Pilipinas po ba yan? Ang bagong Pilipinas, hindi lang po yan sa mukha. Hindi lang po yan sa logo. Hindi lang po yan sa pangalan. Anak ka ng artista. Hindi. Mayor ka ng isang ano. Hindi po yun. Ang bagong Pilipinas ay yung mga award hindi lang po sa individual, no? Kundi po sa isang syudad. Something like that. No? May pera yung syudad na yan. At ang pera na yan, hindi lang nangipon, kundi binabalik po sa taong bayan. Okay? Something like that, no? May kilala tayong isang ano dyan, isang mayor, no? Putik na yan, talagang tinipid. Yung ano na yan, first term niya, tinipid niya lahat. Inungkat niya mga, tama din naman yun, inungkat niya yung mga kasalanan ng mga in the past, yung mga administrador in the past, no? Tinipid niya, no? Okay? Nung pagtipid na niya yun, alright, okay, pagkatapos sa second term, dun na niya ipinagawa, no? Ipapagawa yung mga naumpisahan or pinagawa ng kalaban niya. Okay? Trapong-trapo ang dating, di ba? Bagong Pilipinas ba yun? Okay?
Ayun po ang ano natin, no? Isipin natin. Okay? Nakita ko po yun. Pagtingin ko sa kisame, putik, bulok-bulok, tumutulo. Okay? Nabubulok, binubulok. Okay? Ngayon ko naisip, sinasadyang papulukin. Okay? Tapos sasabihin ngayon, iano na natin, ayusin na natin to, gibain na natin itong City Hall na ito upang ano naman, no? Upang maging maganda yung structure. Diyos ko, okay, isang green, may green certificate, no? Ay, ibig sabihin ba, hindi pinag-aralan yun ng ano, gumastos sila ng bilyong piso para ipatayo yung building na yon bilang isang city hall, isang modern, magandang city hall, tapos ngayon sasabihin na hindi magandang structure. Diyos ko, sino po ang inuuto natin? Kaya po kayo mga kababayan ko, hindi po dapat na kahit na pogi, no, kahit na magaling magsalita, kahit na anak yan ng artista, no, i-endorso yan ng mga ano, ng majority ng konsehal, hindi dapat tayo ganun nag-iisip. Tinitignan dapat natin, hindi tayo agad naniniwala sa ganyang politiko. Yan ba ang bagong Pilipinas? Okay? Ngayon, yung ano naman na yun, yung mayor na yun, hindi naman talaga sumusuporta sa gobyerno. Bibihira na napupunta siya doon sa mga ano na yon, no? Sa mga programa na nilulungsad, no? Doon sa kanyang syudad. Yan ba ang bagong Pilipinas? Nararamdaman mo ba talaga ang bagong Pilipinas? Okay? Ngayon, sino ang kakampihan? Si Pangulong Marcos diyan sa syudad na yan, sa syudad na to, no? Para ma-implement lahat ito ng bagong Pilipinas. Okay? Ngayon, later on, meron po tayong mga kick-off rally, no? Diyan sa Luneta, no? Alas 4 yata, alas 3, bukas na yan. Okay? Ngayon, yan ba ang bagong Pilipinas? Okay? Yan yung ang bagong Pilipinas ay ang sa akin ay nakakabili ako ng mga dapat kong bilihin, no? Okay? Nakakapag-ipon ako, meron akong mechanism para makapag-ipon para sa pagtanda ko, no? Yung sa SSSS, ESIS. Ang bagong Pilipinas, hindi na tayo yung mga employers, no? Yung mga HR diyan, mga managers diyan, hindi na sila playing God, no? Ibig sabihin, may mga konsepto sila paano palaguin yung isang individual, no? Hindi agad, oh, teka, ayoko na sa'yo. Yeah. Paano yung mga naitulong doon ng isang taong ito doon sa institusyon na yon? Okay? Something like that. Okay? Hindi tayo playing God. Alright? Kasi maraming playing God talaga. Okay, for example, isang ano, okay? Tignan nyo to, ha? Meron isang mayor diyan sa ano, basta diyan sa isang lugar diyan, no? Sabi niya, no, mautak ito eh, mautak yung PR niya, no? So, ano siya, no, hindi alam ng taong bayan na nagpasok siya ng isang kaibigan, no? Isang kaibigan diyan sa City Hall. Pinasok niya, no? Walang alam. Dati ang sabi niya, wala daw siya ipapasok, hindi niya ini-encourage ang kanya mga kamag-anak na tumakbo bilang, no? Bilang konsehal or etc. Wala. Wala, no? Wala kahit mga kapatid niya, mga ano, wala siyang ini-encourage. Ang ganda, di ba? Napakaganda. No? Tapos ang sabi niya pa, hindi mo kailangan ng yellow card para mailibre ka ng ospital sa lugar na yan. Napakaganda. Ang ganda, hindi trapo, di ba? Pero ngayon, hindi alam ng taong bayan, nag-appoint pala siya, naglukluk siya ng isang kaibigan sa isang pwesto dyan sa City Hall. Okay. Tapos pagkatapos doon, anong sabi? Nung nahuli, may kurap, biglang nag-press release ngayon. Walang kaibigan dito sa City Hall, dito sa area ito. Okay? Oh, bakit? In the first place, bakit ka nag-appoint? Diba? Ngayon, naging corrupt yung kaibigan mo. Bigla mong iti-twist kasi baka bigla ka maunahan o bakit ka nag-appoint? Di ba? Sabi mo dati, wala kang i-appoint? O bakit ngayon, nag-appoint ka? Di ba? Biglang nag-twist ngayon, no? Biglang pinagandang script. Ang script ngayon ay, itong mayor na ito ay talagang walang kaibigan, no? Basta corrupt. Butik na yan in the first place, 'di ba? In the first place, bakit mo in-appoint? 'Di ba? Oh, kumbaga, no? Ang bagong Pilipinas ay prina-prioritize kung sino ang nandun, kung sino ang nakakatulong. Okay? For example, meron tayo isang kilalang mayor diyan, no? Tignan nyo, no? Yung mga taga, ano, majority or
certain percentage, no? Hindi po yan taga lugar na yan, no? Ayan po ang ina-attack ng mga kalaban niya nung last time around, no? Pero syempre, nakakatulong din naman kung hangga't maaari, 'di ba? At saka baka nagiging ano na rin 'yon, nagiging residents ng particular area na 'yan, no? May kilala nga tayong din diyan, no? O yung din diyan, hindi po yan taga area yan, no? Taga kapit lugar na yan. Okay? O mga ganong bagay, ganong ano, no? Hindi po talaga ano yan. Okay? O, eh, yan ba ang bagong Pilipinas? Pero wala pong masama, no, kay Pangulong Bongbong Marcos. Iyan po ang sinasabi natin. Pero ang bagong Pilipinas po ay talaga kung sino ang kakampi mo mula nung umpisa, ano ba? Kung sino ang nakatulong sa iyo, yun dapat ang kampihan mo, no? Yun dapat ang ano mo, hindi dahil sa pinsan mo or sa ano, hindi. Yan po ang bagong Pilipinas, kumbaga. Kung sino po yung nakakatulong at hindi po talaga corrupt. Okay? Bakit po? No? Dahil po sa pangarap o something like that. Kayo bayan, no? Kung tatanungin po kayo, no? Ramdam mo ba ang bagong Pilipinas? Kung ramdam mo ang bagong Pilipinas, pakisulat po diyan, no? Bakit mo siya ramdam? Anong nangyari? Mga ganong bagay. Pero kung hindi mo naman siya ramdam, pakisulat mo din siya diyan, no? Okay? Yung po ang bagong Pilipinas, may mga certain programs that the government is encouraging us to seek big and dream big, and for them to have this facilitation, and then of course mechanism for us, for the people or for the citizenry, yung dreams na yon, and yung pag-iisip na yon ay ma-implement natin. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.